Sa episode na to. Wow, kakaibang dessert to. Ngayon ako makakatikim nito. Malambot yung kanin, yung curry niya, lasang-lasa mo. Okay, ginigrill na yung talaba natin sa yung balon. Yung pinaghalo-halo mo yung strawberry, dragon fruit, saka avocado, napakasarap. Welcome to Manila for this episode. Nandito tayo ngayon sa Pasig River Esplanade kung saan nandito sa aking likuran ang hile-hilerang food stalls na may iba't ibang variety ng pagkain. Gaano ba kasulit kumain dito? Tara, subukan natin. Ako nga pala si Rocker Aga, kung foodie ka, let's go! Ate, magkano isa neto, te? 70 po. 70. Yeah. Okay guys, so para sa next food trip natin, bumili nga pala ako ng tornado. Parang potato siya na nilagyan ng cheese powder. Tinikman ko na to kanina pero tikman ulit natin ngayon. Ang tigas niya, parang kumain ng chippy na merong cheese powder pero yung lasa niya, lasang potato. Isa sa okay din to. 150 buy one take one. Medyo matigas siya, para siyang crackers na medyo maalat-alat. Kung pagod ka sa kakalakad, ito ang perfect na pampalamig. Fresh na fresh ang mga prutas at pipili tayo ng pinakamasarap na Anong juice. tawag doon, Miss? PS7, avocado, dragon fruit, strawberry. PS7. So 150, dalawa, buy one take one. Meron ng strawberry, dragon fruit, saka avocado. So ito yung binili namin, tikman natin. Sarap niya. Yung pinaghalo-halo mo yung strawberry, dragon fruit, saka avocado, napakasarap. May pagka-milky. Yung sugar content niya, parang feeling ko para mga 50% lang to eh. Hindi naman siya ganun katamis, saka hindi rin siya matabang. Sakto lang yung tama. What? Bro, what are you talking about, man? Sakto lang yung lasa. Parang feeling ko mas marami yung nilagay niyang strawberry kesa dun sa dragon fruit saka sa avocado. Para sa akin, sulit to. 150 buy one take one. Pwede na, sulit na, di ba? Hindi kumpleto ang food trip sa Esplanade kung hindi natin susubukan ang paboritong tusok-tusok ng mga bumibisita rito. Mula ihaw-ihaw hanggang sa iba't ibang street foods. Ay, magkano yung... 3 for 100 soup, may rice po soup. At Rice least, pagkano lang yung walang... Walang rice? 100 plus yun. Ilang pinato? So, tayo. Okay, kuha tayo ng tumbong, tapos eto isaw, paborito ko to. Tapos parang gusto ko ng tenga ng baboy, parang masarap to ah. Although very common naman yun sa mga street food, makikita mo naman yun kung saan. Parang gusto ko lang subukan yung templado nila rito ng mga isaw. Usually kasi very common yan sa mga street food, di ba? Nagkakatalo kasi yan sa lase, sa pagka-marinade, saka sa sausawan. Alam mo, isa rin sa pinaka-relaxing na lugar na napuntahan ko tong Esplanade. Dito pwede mong dalhin yung family mo rito, pwede mo rin i-date yung jowa mo rito. Alam mo yung likod nito parang parang Avenue of Stars. Kaya lang medyo maikli lang yung pagitan ng ilog. Medyo maliit lang kasi ilog dito. Sa Avenue of Stars kasi parang ang laki na din. Tapos puno-puno ng ilaw yung mga building. Pero iba naman yung team dito. Parang may pagka 18th century. Parang bumalik sa nakaraan. Tapos plus food trip pa. Okay, bumili nga pala tayo ng tusok-tusok. Syempre para mamantikaan yung labi natin. Kumuha ako ng 3 tusok-tusok. Ito yung 3 in-order natin, yung tumbong, isaw, saka yung tenga ng baboy. Meron na rin siyang kasamang 1 cup ng suka. Ito yung isaw natin, mamasa-masa siya. Medyo malaki rin siya, no? Saka medyo mamula-mula siya. Okay, unahin natin tong isaw. Try natin. Sausaw ko muna. Isaw ng Esplanade. Cheers! Medyo matigas siya. Malasa yung isaw. Siguro nababad din to ng medyo matagal kasi kapit na kapit yung lasa niya dito sa bituka natin. Gusto ko matikman yung pinakasuka nila. Kasi minsan yun lang din yung habol ko eh. Ito yung tumbong pare. So try natin. Sausaw muna natin sa suka. Okay, bituka ng baboy. Cheers! Grabe. Alam mo, masarap siya eh. Parang medyo nasunog lang siya ng konti pero yung lasa niya masarap, marinated, kapit na kapit yung lasa dun sa pagkain natin. Try naman natin tong tenga ng baboy. Parang ang juicy niya, no? Tapos kitang-kita mo yung mga litid-litid. Parang gusto kong kunin tong part na to. Teka. Uy! Ano putol? Yun lang pre. Natapon yung suka. Dapat kasi nilagay ko na yan dito eh. Gusto ko pa naman tikman yung suka.
Kaya pa rin natin to tikman. Inumin natin. Lasaan ko pa rin yung suka. Medyo manamis-namis. Bagay siya dito sa kinakain natin. Yun nga lang, matapon, sayang. Okay, tenga ng baboy. Last bite. Proceed tayo sa next food trip. Cheers! Okay, kung naintriga kayo kung bakit umuusok ang dessert nito, panoorin nyo to. At ito yung smoking balls. Sige, mabili ako medium. Yun, nilagay na ni ate yung smoking balls natin sa may lalagyan. Tapos, binuhusan ng tubig na umuusok. Hindi natin alam kung ano tawag dyan. Ano yan? Dry ice. Dry ice. Liquid nitrogen. Okay. Liquid nitrogen pala yun. Kinuha na ni ate yung baso natin. Tapos yan, ilalagay na yung mga smoking balls natin. Smoking balls goes in. Nandiyan na, nasa baso na. Nilalagay na lahat yung makuusok na makukulay na parang bolang candy. Biglang inangat yung lalagyan at yun, binuhos na yung liquid nitrogen. Tapos yun, lalagyan ng chocolate liquid. Lalagyan yung ibabaw ng ating smoking balls. And finish! Yun, musok-usok pa. Wow, kakaibang dessert to. Ngayon ako makakatikim nito. Ang galing din ng nakaisip nito eh. No? Isipin mo nagkaroon ng dramatic effect yung kakainin mong dessert. Okay, so umorder tayo ng smoking balls. Ito, umusok-usok pa. Pero nilagyan niya natin ng mga parang chocolate eh. Pagka magde-dessert ka, okay lang din to. So try natin to. Okay, try natin tusukin ng stick. Uy, parang ang lutong naririnig niyo yun. Okay, smoking balls, cheers! Alam mo, lakas siyang apa. Pagkagat mo, malamig ka agad yung dito sa bibig mo. May mararamdaman ka kaagad. Kapag pumasok na siya sa lalamunan mo, para siyang maiisip mo kumain ka ng apa eh. Crunchy talaga. Para siyang apa na magaspang sa bibig mo kapag nakain mo to. Tapos ang lutong pa eh. Complete package siya eh. Para siyang apa na may ice cream. Kita nyo, umuusok-usok po. Nung una, akala ko parang sesame seed eh. Ito yung nagpapalutong siguro dyan. May halong sugar siguro to. Yung texture niya, magaspang. Pag kinain mo siya, parang apa talaga. For our second bite. Sarap siya. Okay, one last bite para sa smoking balls natin. Musok-usok pa, parang nagyoyosi. Proceed tayo sa next food trip natin. Okay? Hindi lang street food ang meron dito sa Esplanade. May authentic Pakistani food din na siguradong maaakit ang mahihilig sa mga mababangong spices. Magkano yung biryani? Isang order nga. Okay, piniprepare na ni ate yung rice natin. Biryani rice goes in. At ayan na siya, napaka-colorful naman ng food natin. Lalagyan ni ate ng ketchup. Ewan ko lang kung ketchup to o ito yung hot sauce. Kasi tinanong niya ako kanina kung lalagyan daw ng hot sauce eh. 50 pesos to, te. Sige, pa-add na rin ako nito. Ayan, nilagay na ni ate yung samosa natin. Tapos nilagay sa microwave, i-heat na lang siguro. Tapos ito na siya, nilagyan niya ng mayonnaise sa gilid. Oh. Yung itsura niya talaga parang fried chicken empanada eh. Order tayo ng Pakistani flavor. Titikman natin yung chicken biryani nila. Umorder din ako ng samosa. Wow, tingnan nyo to guys. Ang saucy ng biryani natin. So sa nakikita natin, meron siyang ketchup, mayonnaise, saka meron din siyang hot sauce. Okay, meron din tayong makikitang cilantro, tapos meron din siyang nilagay na pipino rito. Tapos makikita rin natin dito yung lemon. Pambalanse sa umay yan siguro. Tapos meron din siya ditong ceiling green. So mag-expect tayo na maanghang to. Tapos ito yung chicken niya, yung itsura napaka-flavorful. Alam mo, parang ang lambot niya tingnan. Itsura niya parang ang juicy kainin. Chicken leg nga pala yung pinili ko. Alam mo yung kulay niya, yung itsura niya parang adobong manok. Tapos iangat na natin tong long grain basmati rice natin. Kitang-kita mo, tas amoy na amoy mo rin yung mga spices niya. Kuha tayo ng biryani rice. Tikman natin. Okay, para sa first bite ng Pakistani food trip natin, eto guys, chicken biryani. Tikman muna natin yung biryani rice. Maanghang pare. Malambot yung kanin. Yung curry niya, lasang-lasa mo. Tapos medyo, pinalagyan ko kasi ng chili. Kaya parang ang anghang niya. Yung chili natin. Tingnan natin kung kakayanin natin yung chili rice nila na biryani. Tapos haluan natin ng ceiling green. So, Bakit wala kang
Pampataas ng tolerance ng anghang mo. Okay, tapos para sa susunod naman nating titikman, ito namang chicken niya mismo. Tikman muna natin siguro tong pipino niya. Meron din siya nilagay dito na lemon eh. Try natin tong pipino. Uwiwan natin ng rice. So guys, biryani rice with pipino. Okay, try natin tong yung chicken na mismo. In-order ko yung chicken legs eh. Pero sila doon malaki, yung breast. Kaso parang nalalakihan ako. So tikman naman natin tong chicken nila. Yung pinaka chicken biryani mismo. Para sa chicken biryani, tikman natin. Okay, sa chicken, curry andon, medyo malambot siya. Siguro, di ko lang alam kung prinito to o nilaga. Kasi hindi ko rin alam ang pagluto ng chicken biryani eh. Ang texture niya medyo malambot siya. Yung mismong curry parang dumikit na mismo rito. Okay, kuha pa tayo ng isa. Okay, chicken biryani. Cheers! Sarap. So okay, ang next nating food trip ngayon. After bumili ako ng chicken biryani, umorder na rin ako ng samosa for only 50 pesos. So tikman natin, actually first time ko lang makakatikim nito eh. Para siyang, alam mo yung breaded chicken, ganun yung itsura niya. Yung loob, wala akong idea kung ano yung itsura ng loob nito eh. Parang nakaka-excite din siya tikman kasi first time mo titikman eh. So tikman natin kung malutong ba to or ano yung nasa loob. Kung first time mo, sabay-sabay natin tikman. Sausaw muna natin dito sa sauce natin. Okay, so sinausaw ko siya sa mayonnaise, samosa, Pakistani flavor. Cheers! Hindi naman siya ganun ka-crunchy, flaky siya. Hindi rin naman siya ganun kaalat. Parang pinagsamang lumpia, yung lumpia wrapper at pie crust. Actually, ang samosa, may nalalasahan akong vegetable. Usually may patatas. Parang meron siyang patatas, tas parang meron siyang green peas, sibuyas, saka parang meron siyang mga Indian recipes. Tulad ng cumin, coriander, turmeric, garam masala. Medyo spicy, hindi naman laging maanghang. Pero actually, tingin ko meron tong halong beef. Siguro beef or chicken samosa, parang ganun. Saka mas malasa sa kasi dahil sa giniling at saka yung karne na hinaluan din ng bababangong spices. Well, yun lang yung nalasahan ko sa pagkain na to Pero yung itsura niya, parang siyang empanada. Kumbaga parang ito yung empanada ng Mediterranean eh. Kumbaga sa empanada ng Pinoy, mas mabango nga lang to, saka mas okay yung spices nito. Damang-dama ng lalamunan mo. Okay, next food trip natin. Meron naman tayo rito grilled burger steak na merong fries, egg, saka rice. Nakalimutan kong i-video. Nalobat yung battery ko. Medyo bakapal siya. Para sa inyo, grilled burger. Actually pare, hindi ko ganun ka malasahan yung pinaka burger niya. Parang parang ang dami niyang extender. Ayun lang yung comment ko Meron naman siya ritong gravy, tapos meron ka rin dito french fries, saka may egg. So yung sa halagang 150 parang siguro kung habol mo lang mabusog, baka okay na din. Pero para sa akin, tikman nga uli natin. Yung pagkalasa ko sa kanya parang regular na patty lang eh. Parang alam mo yung nabibili ng mga burger sa grocery, parang pag niluto mo, parang ganun lang din yung lasa niya eh. Kuha tayong egg. Okay guys, egg naman. Sa paglakad-lakad mo dito, sino ba naman ang hindi maaakit sa mga umuusok, umaapoy at mabangong grilled balot at baked oyster? Kuya, magkano to kuya? Yung oyster ko idol 207 pieces na siya idol. Si scallops ko naman eto, magkano? 10 pieces. 10 Yung balot idol 50 isa lang po. Bambon ka. 50 isa lang yung bossing din scallops.
Then si oyster ko, 207. Pag assorted, pwede. Wala tayo mix, idol eh. Walang mix. Next time, idol, pag naging Jollibee tayo, i-mix and match kita. Assorted. Scallops na lang. Pero bestseller ko, idol, si oyster po. Ano ba bestseller mo? Si oyster, boss. Si oyster. Malaki po yung laman niya. O sige, oyster na lang. Eto ba scallops? Grill balot, idol. Ito yung grilled balot. Yes po. Magkano May to? convert chili garlic, then may vinegar na siya. Ilang pira? 50 pesos lang 50. yan, Ito yung bestseller nyo, no? Yes po. Isang order ng oyster, saka isang balot lang. Yun lang, mga ambon. Okay, ginigrill na yung talaba natin sa yung balot. Tapos winiwisik-wis ka ni kuya ng oil yung griller natin para lalong umapoy. Alam mo, good idea rin yan ha, kasi nakaka-attract talaga ng customer yan. Tapos yun, tinatapingan na niya ng garlic sa spring onion. Umuulan eh. Kuya, take out ko na lang. Take out ko na lang kasi umuulan na. Parang medyo malalaki na yung patak. Okay, so kasi medyo paulan na. Kaya yung in-order ko na oyster sa kabalot, sa bahay ko na lang kakainin. Abangan nyo yung yung feedback ko doon. Okay, kasi kanina yung in-order kong grilled oyster saka grilled balot, hindi ko nakakain doon sa Esplanade kasi nabuta kami ng napakalakas na ulan kanina, kaya ang ginawa ko, pina-take out ko na lang yung in-order ko. Dito ko na lang siya i-content. Kasi sa mga nakapunta doon sa Esplanade, wala namang kasing silungan doon eh. Parang hindi ka makakain doon sa labas kasi talagang mababasa ka talaga ng ulan doon. Since na yun na yung huli kong kakainin, so yun, inuwi ko na lang, tinake out ko na lang siya. Okay, so ito na yung in-order natin doon. Yung grilled talaba natin, 200 pesos for 7 pieces. Order din ako ng grilled balot nila. Kanina ang ganda ng itsura nito eh. Papakita ko sa inyo. Gagutay-gutay na kasi tinake out ko nga, di ba? Nilakad ko. So hindi ko siya nadala na maayos. Kaya medyo nagkagutay-gutay siya. Pero maayos kanina yung itsura niyan. Parang ang sarap nga kainin eh. Okay, tikman na natin tong grilled talaba nila. Ininit ko kanina sa labas bago ko kainin para medyo fresh ulit siya. Yung grilled talaba nila, nag-topping sila ng onion leaves. Tapos syempre, meron silang nilagay na cheese dito. Tapos, siguro garlic. So, meron siyang garlic, meron siyang onion leaves, meron din siyang cheese. Tikman natin, guys, kung gaano kasarap to. Ito yung pinakatalaba niya. Parang naglalaway ako. Okay, grilled talaba. Cheers! Medyo hindi mo maramdaman na cheese yun. Pero yung garlic niya, ramdam na ramdam mo sa bibig mo. Yung nalalasahan mo yung garlic dito sa talaba natin. Nalalasahan ko rin yung onion leaves, yung pinakatalaba niya. Smoky yung lasa, garlicky. Ganun pa rin, nagkakatalo lang talaga dito sa toppings niya. Hindi mo maramdam yung cheesy, pero parang hindi ko alam kung cheese to o cream to eh. Pero usually kasi ang mga talaba, di ba? Nilalagyan nila ng cheese dito. Siguro sa mga nakakaalam, pwede kayo mag-comment sa baba kung mali ako o tama ba. Ano ba to? Cheese ba to? O cream? O something? Hindi natin alam. Pero parang overall, okay naman siya. Ang sarap nito kumain kapag meron kang beer sa tabi. Ito namang grilled balot nila. Meron siyang suka eh. Pag suka to, lalagyan ko muna ng suka tong talaba natin. Suka nga. Tikman natin kapag may suka yung talaba natin. Ang suka dito. Siguro kamay na natin. So, eto na siya. Yung grilled talaba natin na nilagyan natin ng suka ng grilled balot. Okay, eto. Talaba na may suka ng grilled balot. Cheers! Kamay na natin. Parang mas masarap. Usually talaga siguro baka dapat yata talaga lalagyan mo rin talaga siya ng suka eh. Pero usually yung iba kasi hindi na ginagawa yun kasi gusto nilang namnamin yung yung cheese ng talaba. Hindi na nila nilalagyan ng mga add-ons gaya ng suka. Pero para sa akin parang mas masarap kapag nilagyan natin ng suka yung baked talaba natin. Okay, proceed naman tayo sa grilled balot. Ito yung balot natin na nagkagutay-gutay. So yung nakikita nyo ngayon, hindi na ganun yung itsura niya kagaya kanina sa pinakita ko sa inyo. Ito yung bato niya, tapos ito yung mga spices, tapos ito yung masarap na part sa balot, yung yellow. Tapos sa tingin ko yung sabaw nito hinalo na sa suka eh. Kaya makikita nyo rin dito yung sisiw niya. Masyadong bulinggit, ang liit no? Okay, yung grilled balot natin. Unahin natin yung sisiw. Ako kasi kapag kumakain ako ng balot, inuuna ko talaga yung sisiw. Tapos
tapos bato. Minsan hinuhuli ko yung dilaw, pampinali. Pero syempre, hindi muna sisiw. Sabaw muna pala. Pero ibig sabihin, yung laman. Grilled balot natin, unahin natin yung sisiw. Cheers! Meron akong nalalasa na mapait, meron maasim, meron maanghang, meron din konting matamis. Parang alam mo, halo-halo siya. Yung suka niya, flavored eh. Hindi ordinary yung suka na parang nabibili mo lang sa sari-sari store tapos tinimplahan mo lang. Parang yung suka na ginamit dito, siguro parang galing ng probinsya eh. Hindi ko lang alam kung anong klaseng suka yun. Pero definitely hindi ordinary yung suka yung ginamit dito. Yun, halo-halo yung lasa niya eh. Ayun nga, yung sinabi ko kanina. Meron maanghang, mapait, parang kompleto eh. Maasim, may konting matamis. Halo-halo kompleto sa ricados. Kaya parang sasabog talaga siya dito sa ngalang-ngalam mo kapag kinain mo. Actually, kaya pala ganun kasi ang dami niyang ang dami niyang spices sa loob. Ang dami niyang dahon-dahon. Kaya pala yun nga yung sinabi ko sa inyo kanina. Kaya pala siya halo-halo yung lasa niya, parang kompleto sa ricados. Nalalasahan ko na lang yung daon ng sibuyas, yung sibuyas mismo. Tapos meron tong luya, parang may pipino pa nga eh. Okay, so tikman naman natin yung bato. Bato ng grilled balot. Siyempre, matigas. Basta timplado to. Ang puntirahin natin ngayon, etong dilaw. Kasama yung mga spices niya. Okay, grilled balot for our one last bite. Cheers! Sarap, no? Sarap simutin. Siguro kung nandun ako, baka umorder ulit pa ako ng isa. Bili ko dito, 50 pesos. Pero okay siya, panalo siya. At ayan ang food trip natin sa Esplanade, Pasig River, Manila. At syempre, yung pinaka nag-stand out sa akin, yung grilled balot na which is yun yung maire-recommend ko sa mga pupunta sa Esplanade. Sa totoo lang, hindi ko na-expect na babagay pala yung sibuyas, bawang, luya at sili. Kaya ibang level yung lasa. So kung mapapadpad kayo sa Esplanade, yun talaga yung maire-recommend ko. So kung nagustuhan nyo yung video na to, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa Rocker Aga channel. Saka i-comment nyo sa baba kung saan tayo dapat mag-food trip sa susunod. So hanggang dito na lang, ako si Rocker Aga. Hanggang sa susunod nating food trip para sa mga foodie to. Kaya kung foodie ka, let's go!